Ako ang inyong Lolo Pael. At ito ang aking kwento. Bata sa Refrigerator. Halos maduwal sa iniinom na kape si Romy nang makita ang panganay niyang si Rosel. Magtatatlong taon na kasi nang lumayas ito dahil nakipagtanan sa hindi pinapakilalang nobyo. Matapos ang mahabang panahon ay bigla na lang itong nagbalik. Nang marinig ng ina ang pagtawag niya sa kapatid ay kaagad itong napalingon at hindi na napigilan ang magpakawala ng emosyon. Ay, ate? Ha? Ikaw, Rochelle! Walang utang na loob. Pinakain, binihisan, pinag-aral kita. Iginapang kita sa hirap. Pero anong ginawa mo? Sinira mo lang ang buhay mo dahil sa lintik na pag-ibig na yan. Ano? Bakit ka nagbalik rito? Iniwan ka na ba ng sinamahan mong lalaki? Ipinagpalit ka sa iba? Walang iya kang babae ka? Nagigigil ako sa iyo. Kulang na kulang pa itong mga sampal na ibibigay ko sa iyo. Nay, tama na po. Kadarating lang ni ate. Sampal kagad ang isasalubong mo sa kanya. Anak niyo pa rin naman siya. Ano ba kayo? Huwag mo akong pigilan, Romy. Mabubugbog ko ang babaeng yan dahil sa kanya inatake sa puso ang tatay nyo. At ni minsan hindi man lang siya pumunta sa puro lang tatay nyo nang mawala na. Anong klaseng anak yan? Walang kwenta, walang utang na loob. Dahil sa pagwawala at pananakit ng ina, ay niyakap na ito ng maigpit ni Romy. Nagpupumiglas pa rin si Nanay Rosa mula sa pagkakayakap niya. Kaya mas sinikpitan pa niya ang pagpulupot ng mga bisig upang pigilan ng ina. Ate, pumasok ka na sa kwarto mo. Ang hirap pigilan ni nanay kapag ganito nagwawala. Baka makalbo ka ng tuluyan yan. Alam mo naman itong si nanay, kahit ganito na ang edad kasing lakas pa rin ito ng kalabaw. Bilisan mo! Pumasok ka na sa kwarto mo! Sira ulo ka, Romy! Bitiwan mo ka! Hindi pa ako tapos sa kapatid mo! Bakit mo ba pinagtatanggol ang isang yan? Hay, babae! Hindi pa tayo tapos! Pumarini ka! Bitiwan mo nga ako, Romy! Oo, ayan na po. O sige, bahala na kayo. Hoy, babae! Lumabas ka riyan sa kwarto! Ang kapal ng mukha mong bumalik pa rito! Umalis ka! Lumayas ka ulit! Ang tagal mong nawala tapos babalik ka na parang walang nangyari! Parang kahapon ka lang umalis! Parang nakipag-date ka lang! Tapos ano? Uuwi ka ng gabi? Ganun na lang yon. Taon kang nawala, Rochelle! Bakit hindi mo ako kausapin? Wala kang utang na loob! Lumabas ka dyan! Labas! Nay, itigil nyo na yan. Pang Best Actress Award na yung drama nyo Sinong nanay naman na magpapalaya sa anak niyang matagal niyang hinintay na bumalik? Ay naku, Nay. Hindi mo ako maloloko, no? Araw-araw mo pa rin nililinisan ang kwarto ni ate kasi sabik pa rin kayo sa pagbabalik niya. Saka kapag naglilinis ka ng kwarto niya, bubulong-bulong ka. Sabi mo, kailangang malinis ang kwarto niya para pagbalik niya. Ay, tumigil ka, Romy! Hay, Rochelle! Nasaan ang lalaking tumangay sa'yo, ha? Abay, ang kapal ng mukha niyang kunin ka tapos uuwi ka dito mag-isa. Napakawalang hiya niya! Lumabas ka nga dyan at mag-usap tayo! Nay, hayaan niyo na po si ate. Pagpahingahin niyo na at bukas magsasalita rin yan. Di mo ba napansin? Mugto ang mata? Ha? Mugto ang mata? Nakita mo? Oh, di ba? Nakafocus ka kasi sa pagkalbo sa kanya Pero hindi mo nakita ang mata niyang halos hindi na makita dahil sa magang talukap. Hayaan mo muna si ate na mag-isip. Saka, tama na ang ate, Nay. Hindi tayo nag-audition para sa teleserye, ha? Tara na dito at magkape na lang tayo. Halata bang na umaarte lang ako? Hay nako, Mother. Napaka-perfect ng lahat. May pasampal-sampal ka pa talaga at sabunot. Oy, pero masakit yon, ha? Grabe ka kay ate. Makagalaiti ka. Gabi-gabi ka naman nakarap sa altar at nagro-rosaryo na sana'y bumalik siya. Ay, nakakatakot na nga minsan parang mangkukulam na nag-oorasyon. May pagsuot ka pa ng belong itim. O ngayon, hayan na, umuwi na. Nako, sa tiyaga niyong mag-usal ng dasal
Tapos ngayon, nandyan na itataboy mo naman. Kayo talaga kapag umulis uli yan, iiyak ka rin. Sige ka. Kaya kung ako sa'yo, ipadlock mo na yung pinto sa labas para hindi na siya makaalis. Tapos, bantay mo ng 24 oras, baka sa bintana dumaan. Sira ulo ka talaga. Naririnig ko po kayo. Anak, Rochelle, halika na, kumain ka na muna. Lumabas ka na dyan sa kwarto at nang malamnan yan tiyan mo. Humigop ka na mainit na sabaw. Ay, ang bilis bumigay ni inay. Kanina lang mukhang papatay mo na talaga. Ngayon naman para kayong tuta dyan na nagpapaamo. Ay naku Naya, iba talaga kapag artista, ano? Napabuntong hininga na lang si Romy sa kadramahan ng ina. Hinatak na niya ito ng marahan sa kusina sa kakinausap habang sila ay nag-aalmusal. Nay, alam niyo ba, noong namatay si tatay, kaya hindi pumunta si ate dahil sobrang nahihiya siya. Sinisisi niya ang sarili niya. Tinawagan niya ako noon at nakipagkita siya sa akin. Pero hindi niya pinasabi sa inyo dahil alam niyang galit na galit ka sa kanya noon Sabi niya, nakukonsensya raw siya dahil sa ginawa niya. Hindi ka raw niya maharap kaya hindi talaga siya nagpunta sa burol. Pero nung nilibing naman na si tatay, nandun siya, nakatanaw lang mula sa malayo. Masama rin ang loob ko sa kanya noon pero alam mo yun, pinilit ko na lang siyang unawain dahil nung ako nagkaproblema tungkol sa pagiging Becky ko siya ang unang naging sandalan ko. Siya ang naging tagapagtanggol ko sa inyo ni Itay. Kaya nga natanggap niyo ako, di ba? Dahil yun sa kanya. Kaya ngayon, ipagtatanggol ko rin siya at ngayon nandito na siya. Huwag mo nang ipagtabuyan si ate. Ang mahalaga, nakabalik na siya. Tsak na may problema yan, kaya yan umuwi. Kaya hayaan na muna natin siyang maging okay, ha? Magsasalita rin yan ng kusa. Hintayin lang po natin. At alam nyo, masaya ako umuwi na siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung mga yan noon? Kasi nga po, ang tindi pa ng galit nyo sa kanya. Hindi pa kayo tumatanggap ng paliwanag Mula nang makita kong namimiss yun na rin naman, bakit nyo pa yun itatago sa kanya? Nandyan na siya Ayos na yan. Nagbuntong hininga na lang ang ina dahil napag-isip-isip niyang may punto naman si Romy. Hinayaan niya na lang na makapagpahinga si Rochelle ng araw na yon. Maya-maya ay may kumatok naman sa pintuan ng bahay nila. Dumating ang pinsan ni Romy na si Ricky. Nay Rosa! Ricky, ano natin? Halika, pumasok ka. Kumain ka na ba? Halika, sumabay ka na sa amin. Ay, hindi no, Nay. Bakit kasama mo si Rickson, baby? Ay, alam ko na. Iiwan mo na naman yung anak mong yan, no? Tama ka. Pasensya na kayo, Iiwan ko talaga muna si Rickson sa inyo ng 1 linggo. Total Holy Week naman po. Wala siyang pasok sa eskwela. May trabaho po kasi kami sa pier Kailangan tapusin yung kagad. Abay, grabe naman yung trabaho mo at hindi man lang kayo pagpahingahin. Total, sabi mo nga Holy Week. Iyon na nga po na Rosie. Kailangan pong matapos namin yun kasi dagsa na mga tao. Kaysa naman po madisgrasya sila sa pag-uwi ng probinsya. Siya, sige. Ilagay mo na lang yung mga gamit ni Rickson sa kwarto ni Romy. Ay, akin na. Ako na lang ang maglalagay niyan doon. Makakatangi ba naman kami sa gwapong batang ito? Gusto nga namin na lagi siyang nandito para may maingay sa bahay Nakakaumi kasi yung bunganga lang namin ni nanay ang nagra-rap. Mabuti at may kasalitan. Salamat po. Nay Rosa, Romy, pabawi na lang ako sa inyo, promise. Ay nako, ayos na sa akin yung sugpo, no? Ano ka ba naman, Romy? Gagatasan mo pa kita mo nang walang katuwang sa paghahanap buhay ang pinsan mo. Joke lang yun, Nay. Apakaseryoso. Kaya nalulukot yung mukha nyo Ay nako, wala po yun. Malit na bagay. Sige, mauna na po ako, Nay Rosa, Romy.
Oh, Rickson anak, huwag matigas ang ulo ha. Makinig ka kay nanay at kay tito. Opo, Papa. Nanay, Lola, bakit po sa kwarto ko ni Tito Romy matutulog? Kasi dumating na ang Tita Rochelle mo. Di po ba dalawa na sila ni Tito Romy at Tito Toby sa kwarto niya? Masikip na po sa kami. Baka mahulog po ako. At saka baka makaistorbo po ako sa kanila. Shh! Hoy, huwag ka maingay. Itong batang to, oh. Ay nako, haliparot ka kasi. Nakikita pala ng bata yung kabulastogan nyo nito, abe. Nanay naman, kung makahampas ka ng braso, parang hindi kayo naghaharutan dati ni tatay. Yon, tamang relasyon yon, babae at lalaki. Kayo nito, abe. Nakikita ng bata, mamaya niyan sabihin normal lang yun. Mapagalitan pa tayo ni Ricky. Shh! Nanay, yung bunganga niyo po. Mamaya isugurin na tayo ng mga kabaro ko. Tanggapin nyo na lang kasi na nasa modern age ka na at lahat ay normal na. Naiwan pa kasi kayo sa panahon ng kopong-kopong kaya hindi kayo makamove on. Ay naku Nay, move forward na po tayo ha? Para naman sumaya ang buhay natin. Ano ho? Ay nako, huwag niyong alalahanin si Rickson. Matured na bata po yan. O sige po, alis na po ko. Salamat po ulit ha. Ay sige anak. Mag-ingat ka sa trabaho mo. Nasaan po si Tito Toby? Ay, wala. Umuwi sa kanila. May emergency kasi. Yung dalawa lang po magkatabi? Ay, hindi Share lang tayo sa kwarto, pero ayaw kitang katabi, no? Para kang kabayo pag natulog Lakas mong manipa. Ganito, maglalagay ako ng kutsyon sa ibaba. Doon ka. Kasi baka mahulog ka sa kama. Lagot ako sa papa mo kapag napilay ang kabayo niyang anak. Ay, Rami, huwag mo nga kausapin ng ganyan ng bata. Lalaking kagaya mo yan Hala, ang nanay, judgmental? Ano naman kung lumaking beke ang batang ito? Ibig ko sabihin, kagaya mo magsalita. Hugutin ko ang dila mo dyan Ay, oo na po, sige na po, hindi na. Inayos na ni Romy ang mga gamit ni Rickson sa kwarto. Saka itinuloy na niya ang pag-aalmusal pagkatapos ay pumasok na siya sa parlor. Bago umalis ay nangulit si Rickson na sumama sa kanya sa trabaho dahil ayaw ng bata sa bahay. Katwiran nito ay boring doon. Hindi naman nakapalag si Romy sa bata dahil naaaliw din naman siyang kausap ito. Hapon na nang makauwi si Romy at Rickson sa bahay galing sa parlor. Nadat na nila si Nanay Rosa na nagluluto ng hapunan. O ano Nay, lumabas na si ate? Kumain na? Hindi, natutulog pa yata Hindi pa lumalabas ng kwarto. Kinakatok ko kanina hindi naman sumasagot. Baka pagod siguro, kaya hindi ko na inistorbo. Bukas naman po yung pinto ng kwarto niya. Di tiningnan niyo po sana. Sinilip ko kaninang tanghali. Ayun, nakita kong mahimbing na natutulog. O sige po, pupuntahan ko na lang si ate sa kwarto niya. Agad na pinuntahan ni Romy ang kapatid sa silid nito. Kinausap niya pero hindi naman sumasagot. Niyuyugyug niya ng bahagya pero umiingit lang. Nang mahawakan niya ang braso ng kapatid, ay naramdaman niyang mainit ang temperatura ng katawan nito. Sinalatnan niya ang noo nito at nalaman niyang mataas ang lagnat ng kapatid. Nanay! Nanay! Si ate inaapoy ng lagnat! Agad niyang tinawag ang ina. Humahangos naman itong pumasok sa silid kasunod si Rickson. Ano bang sinisigaw mong bata ka? Ang lakas-lakas ng boses mo! Si ate po kasi may lagnat. Hala, patingin nga. Abay, oo, ang init-init nga niya. Sandali, kukuha ko ng maligamgam na tubig sa kabimpo ng madampian ng noon niya. Rickson, apo, doon ka muna sa kwarto ha. Manood ka muna doon ng TV o kaya maglaro ng cellphone. Huwag ka na dito sa kwarto ng Tita Rochelle mo at baka mahawa ka. Bakit po? Ay nako, huwag ka ng bakit-bakit pa.
Doon ka na sa kabila. Baka mamaya ikaw naman ang lagnatin. Isinabay na ni Nanay Rosa ang apo paglabas ng silid. Nang bumalik ito ay may dala na siyang planggana na naglalaman ng maligamgam na tubig at bimpo. Agad niyang pinunasan si Rochelle para bumaba ang temperatura ng katawan. Mukhang umepekto naman dahil matapos nilang alagaan sa punas ang babae ng ilang oras ay nagkamalay na ito. Iniinda nito ang masakit na ulo at puson. Bakit ba sumasakit ang ulo at puson mo? Ano bang ginawa mo? Malapit na siguro akong datnan ng buwan ng dalaw, Nay. Kaya ganito. Oy, sige. Bibilang kita ng pads at gamot. Gusto mo rin ba ng lugaw, ate? Ay, teka. May isang pakpapala ko ng pad sa kwarto. Naka, napaka-assuming mabata ka. Bakit ka naman makakanapkin sa kwarto mo? Dinadatnan ka rin ba? Lumabas ka na nga lang at bumili. Nanay, panira ng moment, kainis talaga. Masama bang mangarap? Romy? Ano yun, ate? May ipabibili ka pa ba? Oo. Please, ibili mo ko ng karne. Gusto ko ng hilaw na karne. Ano? Karne? Hindi ka ba pinapakain doon? Sakto. Nagluluto naman si nanay ng adobo. Ayos na ba yon? Hindi. Bumili ka ng bagong karne, yung hilaw. Ilagay mo sa ref. Ako nang bahala magluto kapag nakabawi na ako ng lakas. Hindi ba pwedeng bumili na lang kami ng bagong karne kapag magaling ka na? Hindi. Ngayon na, please. Kailangan ngayon na. Kapag nakainom na ako ng gamot, magiging maayos na ang pakiramdam ko. Lulutuin ko yon. Salamat, ha? Ha? Kasi 10 oras na ng gabi. Ay naka, huwag ka nang umangal, Romy. Sa kabilang bayan, bukas na ang palengke ng ganitong oras dahil nakaabang ang mga tindera sa pagbagsak ng mga karne galing slaughter. Dalihan mo na. Ang ate mo ay nagdideleryo, oh. Umalis ka na. Ay, ang inay naman. Ay nako, sige na po. Antok na si Romy nang bumalik ng bahay. Nilagay lang niya sa ref ang biniling karne. Pagpasok niya sa silid ng kapatid, tulog na ito pati ang ina ay nakayukyok sa gilid ng kama. Iniwan niya sa side table ang biniling pads at gamot sa lagnat. Pagkatapos ay pumasok na sa silid para matulog. Naalimpungatan si Romy kinaumagahan ng marinig ang sigaw ng ina. Nagmamadali siyang bumangon at pinuntahan ito. Nay, anong nangyayari? Nanakawan ba tayo? Kinuha ba ang ref? Ay, gaga! Bakit nagkalat dito sa kusina? Ikaw ang huling natulog kagabi, di ba? Di mo ba nakita yung mga dugo na ito na nagkalat sa sahig? Saka nakabukas ang ref nang magising ako. Nakandahulog pa yung mga laman ng freezer, ah? Ha? Bakit nagkaganon? Imposible naman pusa, wala naman tayong pusa. Teka, may nawala ba sa ref? Nakabili ka ba ng karne kagabi? Opo, nilagay ko dyan sa freezer. Ayan, napulot ko na yung mga laman ng freezer na nahulog pero wala akong karne na nakuha. Ano ba karami yon? 3 kilo po yun, Nay. Isang malaking laman ng karne. Hindi ko na pinachop-chop kasi antok na ako kagabi. Bakit nawala? Saan napunta yon? Si ate ba? Bumangon na? Hindi ko naman siya naramdamang tumayo kagabi. Saka, nandun pa siya sa kwarto, natutulog pa. Ay nako, imposible. Baka sa kaantukan mo kagabi, hindi ka talaga nakabili ng karne. Teka, lilinisin ko na nga lang itong kalat dito. Ew, saan galing ang mga dugong yan? Baka nga may nakapasok na pusang kalyet, nakahuli ng daga tapos dito pinatay eh. Ay, grabe mag-murder ang pusang yon ha? Ganyan kabrutal? Kalat ang dugo? Ay nako, Diyos ko! Ay, teka, ayan na pala si ate. Lumawas na ng kwarto. O ano ate, ayos ka na ba? Medyo, nakabili ka ba ng karne? Magluluto ako. Maliligo muna ako.
Ay nako, tulog ka na lang uli ha? Tulog ka na lang kasi nag-disappear ang meat. Bumalik sa meat section. Ipibili na lang ako mamaya anak. Bakit ka pala maliligo nilalagnat ka kagabi? Maglulugaw ako tapos kainin mo para hindi mabigla ang sikmura mo. Init na init ho ako na kaya gusto ko maligo. Ay, ibang klase. Nilalagnat na init. Hindi na ginaw. Tumigil ka nga, Romy. Sige na, Rochelle. Matulog ka na lang ulit doon. Nang sumunod na madaling araw, naalimpungatan si Romy. Pagdilat niya, nabigla siya dahil wala sa higaan si Rickson. Maya-maya ay nakarinig siya ng umiiyak na bata. Kagad siyang bumangon para lumabas ng silid. Rickson, baby, nasan ka? Ay, hala! Ginagawa mo dyan sa kusina? Bakit ka umiiyak? Teka, bakit ka nakatitig sa ref? Ano bang ginagawa mo, darling? Nakapulupot pa ang kamay mo sa damit mo. Tingnan mo, lukot-lukot na yung suot mo. Luluwag yan. Ano bang ginagawa mo dito? Nauuhaw ka ba? Naipit ka ba sa ref? Dapat ginising mo ko kung may kailangan ka. Ano ba yon? Sabihin mo. Tito? Bakit be? Sabi mo lang ang kailangan mo. Nauuhaw ka ba? Nagugutom? Bubuksan ko ang ref. Tingnan mo ang gusto mo. Ayoko po. Bakit ka umiiyak? Ano ba nangyayari? Sige, isasarado ko na. Wala ka ng gusto. Tara na. Bumalik na tayo sa kwarto. Bakit sinara yung ref? Ha? Wala ka namang gusto, di ba? Ay, naku, ang gulo-gulo mo naman Wala ka ba nakita, Tito? Saan? Sa ref? Madami. Maraming laman ng ref natin. Bakit wala ka ba nakita? Hindi kasi, may bata po sa loob ng ref Kakatakot po. Nakakatakot siya tumingin. Mapulang mata niya. Mukha siyang halimaw na baby. Ay hala. Nagka-bad dreams ka ba? Sabi ko kasi sa'yo dapat pray muna bago sleep Sige, tahan na. Huwag ka nang matakot ha. Walang bata sa ref. Puro pagkain ng laman yan. Kakalinis lang yan ni Nanay Lole, kaya walang batang nakakatakot sa ref, okay? Ay nako, panaginip lang yan. Meron po talaga Nakita ko po. Ay nako, wala nga. Tingnan mo yan bubuksan ko ulit ang ref ha. Wala namang bata sa ref Wala. Ayan, di ba? Buksan ko pa na malaki, ayan, Ano, may nakita ka ba? Di ba wala? Nang mabuksan niya na ang ref, bigla na lang nagtatatakbo ang pamangkin pabalik sa kanilang kwarto. Takang-taka siya sa inasta ng bata. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga pagkatapos ay hinarap ang ref para isara ito. Nagtayuan ng kanyang balahibo dahil sa kakaibang naramdaman. Kakaiba ang lamig ng refrigerator. Nanunuot sa kanyang kalamnan. Pinanlakayan din siya ng ulo na sa pakiramdam niya ay hindi na mabuhat sa laki. Paika-ika siyang lumalakad dahil ramdam na ramdam niya ang bigat ng kanyang ulo. Habang naglalakad sa sala ay napatingin siya sa malaking flat screen na nakahang sa dingding. Normal naman ang laki ng ulo niya, pero ipinagtataka niya kung bakit napakabigat nito. Nagtuloy na siyang pumasok sa silid para kausapin ang pamangkin. Naramdaman din niyang bumalik na sa normal ang bigat ng ulo niya. Rickson, bakit ka ba nasa kusina? At bakit mo ba tinatakpan niyang kamay mo? Ano bang meron dyan? Patingin nga be. Ay, anong nangyari dyan sa kamay mo? Bakit may mahaba kang sugat sa braso? Nako, ang lalim nito Natulog ka lang, may ganito ka na? Saan to galing? Saan mo nakuha ito Saan ka nagkasugat? Sabihin mo.
Uy, huwag kang umiyak, baby. Hindi ako nagagalit. Sige na, sabihin mo kay Tito. Sa bata po, dun sa ref, kinalmot po niya ako eh. Nagagalit po siya sa akin. Ha? Ano ba naman? Bata na naman sa ref? Ang wild ng imagination mo, ha? O sige, kapag nakita ko ang batang yon, pagagalitan ko siya. Huwag ka nang pupunta sa ref, ha? Halika nga, gamutin natin yung sugat mo. Ay nako, yari tayo nito sa papa mo eh. Bakit? Anong nangyari? Nasa kwarto ko, dinig na dinig ko ang ingay niyong dalawa. Bakit ang aga niyong nagising? Ay, sorry Nay ha, nagising ko pa kayo. Nagising din talaga ako kasi may narinig ako mga kaluskos eh. Tapos may biglang sumigaw. Akala ko kung ano na nangyari. Ano? Kaluskos? Sumigaw? Hindi naman kami ganoon kaingay ni Rickson Baka nananaginip ka rin po, kagaya nitong batang to. May nanaginip ng masama. Pilit niyang sinasabi na may bata raw sa ref. Bakit naman magkakabata sa ref natin, di ba? O tingnan mo Nay, tingnan mo. Ang haba ng sugat niya sa braso. Saan kaya ito galing? Baka naman kakalaro niya. Napakalikot naman kasi niyan. Sige, nagamutin mo na lang. Teka, naririnig niyo ba yun? Ha? Ang alin ho? May naririnig akong ingay na parang kinakamot na plastic. Ha? Baka yung mga chismosa na yung naririnig mong kinakamot, Nay. Ay nakapasmado talaga yung dila mo, Romy. Naririnig ng bata. Kapag yan magmana sa kalandian mo, ako mismo hahambalo sa iyo. Kita nyo na ho kasing natatakot itong bata, nagsasabi ka pa ng ikakatakot niya. Bakit nga ba ikaw may kalmot, Apo? Kasi po, nauwa po ako kanina. Kaya lumabas ako para kumuha ng tubig sa ref. Pagbukas ko po, nakita ko po yung bata sa loob ng ref Tapos kinalmot po niya ako. Tapos bigla po nagsira yung ref. Pero wala namang bata sa ref, baby. Meron po talaga. Nanay, Lola, Tito, may nakita po talaga ako kanina. Baka namamalikmata ka lang, Apo. Hayaan mo, kung bata yon, palalayasin ko. Maaga pa. Pagkatapos mong gamutin ang sugat niya, patulogin mo na siya, Romy, ha? Hindi sila nag-iimikan habang ginagamot ni Romy ang mga sugat ni Rickson. Halata niya sa mukha ng bata na nalungkot ito dahil marahil ay iniisip nitong hindi siya pinaniniwalaan sa mga sinasabi nito. Gusto ring maniwala ni Romy dahil may kakaiba rin siyang nararamdaman nang isara niya ang ref, pero wala naman siyang nakitang ikatatakot sa loob. Pagkatapos niyang gamutin at bendahan ang braso ni Rickson ay pinatulog na niya ito sa kama. Tinabihan na rin niya ang bata para hindi na matakot. Kinaumagahan, nadatnan niya ang kapatid sa kusina. Ate, ay naku, buti lumabas ka ng kwarto. Ano, maayos ka na ba? Mukhang maputla ka pa. Maayos-ayos na ang pakiramdam ko. Nasa na pala yung karne na pinibili ko sa iyo? Magluluto ako May natutunan kasi akong putay doon sa probinsya ng asawa ko. Hinahanap-hanap ko yung lasa. Lulutuin ko para matikman nyo rin. Ano kasi ate, ang tagal mong lumabas ng kwarto kaya ayun, nawala na yung karne. May bagong bili ako dyan, anak. Nasa freezer. Hindi mo ba nakita? Ho? Wala naman Nay Walang karne sa freezer. Frozen food ang laman. Ano? Kabibili ko lang nun Sigurado ka? Sandali at titingnan ko. Ano ba bumili ako bakit wala nga dito? Saan nagpunta? Sigurado kong nilagay ko dito yon. Ano? Ninanakaon ba tayo ng laman ng ref? Sino naman ang gumagawa niyan, ha? Oy, sige. Hayaan niyo na. Ibili mo uli ako, ha? Maliligo lang ako. Pagtalikod ng kapatid,
Nagbulungan silang mag-ina dahil sa mga katakatakang nangyayari sa kanilang bahay. Paano nawala yon? Saan napunta yung karne? Ay nako, ako'y nagtataka rin po, Nay. Pero ayaw kong pag-isipan ng masama si ate. Bago umalis ng bahay, bumili muna ng karne si Romy. Ipinakita pa niya sa kanyang ina na inilagay niya sa freezer ang karneng yon at ibinili na bantayan para malaman kung paano ito nawawala. Nagkasundo naman na mag-ina na tila naging detective para malutas ang misteryo sa kanilang bahay. Kinagabihan, nang umuwi siya ng bahay, kaagad niyang tinanong ang ina kung ano ang nangyari habang wala siya. Ay nako, kakalaro ko kay Rickson, napagod ako nakatulog. Nasa na ho si ate? Nandun sa kusina, siya na raw magluluto ng ulam para sa hapunan. Hindi naman siya mabibinat Nay. Magluluto lang naman siya At matagal ko na rin hindi natitikman yung luto ni ate Bumabawi talaga siya sa atin Pero sana magkwento na siya kung ano yung nangyari sa kanya nung nawala siya. Nasaan na yung asawa niya? Kung nag-away lang sila dapat sinusuyo na siya ngayon. Hayaan mo na. Pasasaan ba't magsasalita rin yan? Matapos ang halos 1 oras ay tinawag na sila ni Rochelle para maghapunan. Malalapad ang ngiti sa mukha ng mag-inang Romy at Rosa dahil sabik na makita ang inihandang pagkain ni Rochelle. Pagdating nila sa kusina, gulat na gulat sila dahil nilagang karne lang ang nasa mangkok. Walang kahit na anong nakalagay na sahog. Anong luto po yan, tita? Ha? Nilagang baboy? Wala pong gulay? Ang pangit naman po ng itsura. Hoy, nako Rickson Kasalanan ko. Karne lang kasi ang binili ko Nakalimutan kong bumili ng sahog. Pero huwag ka mag-alala. Kahit ganyan ang itsura niyan, masarap yan. Walang tatalo sa luto ng ate ko, no? Ay sige na, tara na, kumain na tayo. Nagpapakiramdaman sila habang kumakain. Maya-maya ay hindi na naman nakatiis ang bata. Bakit po walang lasa? Hindi po masarap Kasi wala tayong sausawan. Teka sandali Kukuha ko ng toyo at kalamansi. Hindi! Huwag kang kukuha. Sapat na yan. Mataas ang panlasa ng batang yan Makakasakit siya sa bato kapag pinaalat niyo pa yung pagkain. Ha? Ate? Maupo ka na, Romy, at kumain. Upo na, anak. Masarap naman ang luto ng ate mo Sige na. Rickson, kumain ka na. Ayoko po. Di masarap Lulutuan na lang kita ng hotdog. Hayaan mo na, apo. Sa susunod, sasarapan na ni tita ang luto. Marami pa naman tayong karne sa ref Wala na po. Ubus na po, Nay. Ano? Ubus na? Opo, kinain ko na po. Lahat, ate? Naubos mong lahat yung 3 kilong karne? Oo, nagutom ako Pasensya na. Imposible, ate! Sa payat mong yan, naubos mong lahat yon? Baka may pinagbigyan ka. Kanino mo ibinigay yung karne, ate? Wala nga, kinain ko nga nung naluto ko lahat. Anong lutong ginawa mo? Igado. Pork chop! Pang-adobo at ribs yung mga yon, ate. Paano mo magagawang lutuin yung sa igado? Ay tama na, Romy. Huwag kang magtaas ng boses. Ate mo ang kausap mo. Baka nga gutom siya kaya naubos niya lahat ng niluto niya. Romy, sorry. Kagalit ka ba sa akin kasi hindi kita natirhan? Hindi. Hayaan mo na nga, ate. Baka nga gutom ka nga lang. Malalim na ang gabi nang puntahan si Romy ng kanyang ina sa kanyang silid. Aligaga ito at labis ang pag-aalala. Romy, ang ate mo, inaapoy ulit ng lagnat. Ano po? Sabi ko na, baka mabinat siya teka, matingnan nga siya. Oo nga po, Nay. Nako, ipaggayak niyo na po ang gamit ni ate. Dali na natin siya sa ospital. Parang hindi na normal yung lagnat na yan Parang mas mataas pa sa pinakamataas na lagnat. Napakainit niya
Mamaya magkumbulsyon yan. Ay, oo nga. Ay, teka, at ihanda ko lang yung mga gamit niya. Tingnan at asikasuhin mo rin si Rickson, ha? Gisingin mo yung bata. Siguro isama natin. Hindi pwedeng maiwan siya mag-isa rito. Sige, Nay. I-check ko lang siya. Pumunta sa kabilang kwarto si Romy kung saan natutulog na si Rickson. Mahimbing nang natutulog ang bata nang puntahan niya ito. Nilapitan niya ang pamangkin para gisingin pero napansin niyang namumula ang mukha nito. Sinalat niya ang noo ng pamangkin at nalamang pati si Rickson ay nilalagnat na rin. Ay, nanay! Si Rickson nilalagnat din! Hala! Ano gagawin natin? May budget ka ba dyan kung dalawa silang mauospital? Ay naku, saka na natin pag-usapan ng pera, Nay. Ang mahalaga madala natin sila sa ospital. Teka, tatawagan ko na rin si Ricky para sabihin na may sakit ang anak niya. Sa oras na yon ay naitakbo nila ang dalawa sa ospital sa tulong na rin ng kapitbahay na may tricycle. Si Nanay Rosa ang naiwan para magbantay sa dalawa dahil hindi raw makakauwi si Ricky dahil sa trabaho nito. Si Romy naman ang nag-uuwian sa bahay at ospital para magdala ng mga pangangailangan ng tatlo. Nakakaramdam ng pagod si Romy. Pero kailangan niyang maging malakas dahil magbubukas pa siya ng parlor sa maghapon at sa gabi lang siya pumupunta sa ospital. Isang gabi, habang nasa bahay para kumuha ng ilang gamit, hindi na napigilan ni Romy ang makatulog dahil sa pagod at puyat. Nagising na lamang siya ng maalimpungatan dahil sa mga kaluskos na naririnig sa kanilang bubungan. Napapangiwi siya dahil sa pangingilo kapag naririnig ang mga tila pagkalmot sa yero. Maya-maya ay narinig niyang may kumakatok na naman sa main door. Nanay, ikaw ba yan? Bakit ka umuwi? Sorry, ginabi ako ha. Nakatulog ako Sandali, bubuksan ko yung pinto. Inakala niyang umuwi ang ina dahil hindi siya nakasagot sa tawag o text nito. Naisip din niyang baka naburyong ang ina kaya umuwi muna sandali. Tinatawag niya ito pero walang sumasagot. Saglit namang tumigil ng ilang segundo ang mga ingay sa bubungan pero muling umulit. Eksakto ring tumunog ang cellphone niya. At nagtaka siya dahil tumigil ulit ang mga ingay. Saglit siyang nakiramdam bago tiningnan ang cellphone. Nanlamig siya nang mabasa ang pangalan ng ina na nakarehistro sa screen habang tumatawag ito. Napatakip siya ng bibig nang maisip na hindi ang kanyang ina ang kumakatok sa pinto. Muli na namang umingay sa bubungan. Nagsimula na siyang kabahan. Naghanap siya ng pwedeng ipang self-defense kung sakasakaling may makapasok na masamang tao sa bahay. Wala siyang makita kundi ang alcohol spray at curtain rod, kaya yun na lang ang mga kinuha niya sa kapumwesto sa may pinto. Ricky, ikaw ba yan? Tinawag niya ang pinsan ng maalalang baka ito ang umuwi dahil sa pag-aalala sa anak. Napansin niyang gaya kanina ay tumigil saglit ang ingay sa bubungan. Sa tuwing nagsasalita siya ay nawawala ang ingay. Kapag nananahimik naman siya ay muling nagpaparamdam ang kumakaluskos. Ilang ulit niyang tinatawag ang pangalan ng pinsan pero walang Ricky na sumasagot sa pagtawag niya. Mas dumoble pa ang kanyang nerbiyos dahil doon. Sinong nandyan? Huwag mo na akong biruin ng ganito, ha? Hindi na masaya. Katok ka ng katok tapos hindi ka naman sumasagot. Sira ulo ka. Nakarinig siya ng maihinang pag-iyak ng tila bata. Nanggagaling ito sa kusina. Dahan-dahan siyang lumayo sa may pinto at tinungo ang kusina. Nakita niyang nakabukas ang kanilang refrigerator. Nanlaki pa ang kanyang mga mata dahil mula sa freezer ay may tumatagas na dugo. Halos mapuno na ng dugo ang frigidaire. Umaagos na rin ito hanggang sa tiles. Nanginginig na ang tuhod ni Romy dahil sa takot. Hindi na rin siya makapagsalita o makasigaw dahil sa pangangatog ng kanyang baba. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Maya-maya ay umaalingaw-ngaw na ang tawa ng maliit na bata. Nanunot ito sa kanyang pandinig. Napatakip siya ng tenga at napapikit.
lalong lumalakas ang pagtawang yon. Malinaw na niyang naririnig na nagmumula ito sa ref. Napadilat siya at kitang-kita niya nga na may bata nga roon sa loob. Maitim ito, matulis ang tenga at mga ngipin. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Walang paa ang batang yon na animoy tiyanak ang itsura. Napasigaw na siya sa takot. Tinangka niyang tumakbo pero nadula siya dahil umabot na sa kanyang kinatatayuan ang dugong kumakalat sa tiles. Panay ang sigaw niya ng tulong. Dahil sa takot ay hindi siya makaalis-alis sa kinatatayuan dahil kada hakbang niya ay dumudulas lang ang kanyang mga paa. Dahil sa takot ay hindi siya makaalis-alis sa kinatatayuan dahil kada hakbang niya ay dumudulas lang ang kanyang mga paa sa likidong bumaha na sa sahig. Maya-maya ay tuluyan na siyang nadapa. Halos maligo na siya sa dugo. Pinilit niyang gumapang. Natatalo siya ng takot dahil sa malakas na tawa ng batang halimaw. Hanggang sa naramdaman niyang nakapatong na ito sa kanyang likod. Ramdam na ramdam niya ang maliliit nitong kamay na sumasabunot sa kanya. Maya-maya ang tawa ng batang halimaw ay naging iyak na. Naging kaawa-awa na ang boses nito. Tinatawag na siya nitong nanay niya. Oy, umalis ka! Hindi naman ako ang nanay mo, no? Ano ka ba? Sino ka ba? Tiyana ka ba? Ikaw pa lang nagpapakita sa pamangking ko. Ikaw ang nananakit sa kanya. Tama nga siya. May halimaw nga sa ref. Pinilit niyang kumawala sa batang yon. Gumapang siya hanggang sa makarating sa sala. Pagtingin niya sa kusina, bigla na lang nagsara ang refrigerator. Bigla ring nawala ang dugong nagkalat sa sahig. Nawala na rin ang batang halimaw. Pati ang damit niya ay bumalik sa dati na parang hindi naman siya naligo ng dugo. Ano bang nangyayari? Minumulto ba ako? Ano ba to? Nakakabaliw naman. Napatingin siya sa main door dahil may kumakatok na naman doon. Lalong nadagdagan ang takot at panghihilakbot niya. Dumagundong ang puso niya sa kaba nang ang katok sa pinto at kaluskos sa bubungan nila ay lumalakas na. Na parang gigibain na ang kanilang bahay. Napahayaw siya sa takot at gulat nang may lumagabog sa pinto na tila ba may inihagis na matigas na bagay. Sino ka? Umalis ka sa bahay namin! Hindi ako natatakot sa iyo, no? Subukan mong pumasok. Papatayin talaga kita! Muling lumagabog ang pinto. Dumami na ang mga lagabog na parabang ilang tao ang naglalaban sa labas ng bahay nila. Nababangga na ang pinto nila. Lumilipat ang mga ito sa bubungan at doon naglalaban. Sinundan na lang ni Romy ng tingin kung saan-saan na nagagawi ang ingay na yon. Tumagal ng ilang minuto ang mga ingay hanggang sa bigla na lang itong tumigil. Maya-maya pa'y may tumawag na sa kanya. Romy! Romy! Ayos ka lang ba dyan? Toby! Baby! Nakaramdam siya ng kapanatagan nang marinig ang boses ng kanyang nobyo. Dali-dali niyang binuksan ang pinto at hinagilap ang lalaki. Pero walang Toby sa labas ng bahay. Toby? Toby? Wag mo akong pinaglalaruan, ha? Hindi nakakatuwa. Wag ngayon. Toby, nasaan ka? Ayoko na. Sasabog na ang ulo ko. Tama na, tama na. Ang ingay na naman sa bubong. Sino ba mga nandyan? Walang iya kayo. Ginagalit nyo talaga ako, ha? Ano bang nilalangan nagpupunta sa bubong? Aswang? Bakit inaaswang kami? Hindi naman ako buntis. Si ate kaya? Wala naman si ate dito. Pero teka, mabuti pa hahagis ako kayo ng asin dyan. Pero ayaw kong pumunta sa kusina, may multo eh. May halimaw. May batang ewan sa ref.
Ang sakit na ng bangs ko. Toby, tulungan niyo ko. Nanay, Toby, Ricky, ate, ano ba yan? Nag-roll call na ako. Nasaan na ba kayo? Diyos ko, iligtas mo ako. Romy? Toby, inaka, ginulat mo ko. Bigla ka nalang sumulpot dyan sa pintuan. Teka. Ikaw na ba talaga yan? Romy, ano ba? Ayos ka lang ba? Hindi. Sus ko. Bakit ka ba nagtatanong kung ayos lang ako kung nakikita mong hindi, di ba? Toby, may halimaw sa ref. May batang halimaw sa ref. May aswang sa bubong. Napapaligiran ako ng mga halimaw. Ay nako, huwag ka mag-alala. Nandito na ako, Romy. Wala nang aswang sa bubungan. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakababa, ah. Natakot ka? Nilalabanan ko pa kasi yung aswang sa bubungan kanina. Ano? Ano pinagsasabi mo? Alam mong may aswang sa bubong? Teka, hindi ikaw si Toby, no? Sino ka? Mapanling lang ka. Umalis ka dito! Halimaw ka! Lumabas ka ng bahay! Romy, huminahon ka. Ako talaga to. Halimaw ka! Mapula mata mo, oh. May pangil ka, mahabat matutulis ang kuko. Saka, yung dibdib mo. Oo, ganyan nga yung kaumbok. Kasi nagji-gym ka. Ay nako, na-miss ko na nga yung sandalan eh. Pero teka, hindi ko ang Toby ko eh. Hindi ganyan kakapal ang balahibo niya sa dibdib. Saka, bakit naman napakarami mong balahibo sa katawan? Halimaw ka eh. Halimaw! May halimaw dito. Ay nako, tulungan niyo ako mga kapitbahay. Help! Ano ba, Romy, huminahon ka. Huwag ka sumigaw. Ito ang totoong ako. Romy, huwag ka matakot. Hindi ko ang Toby ko. Isa kang halimaw gaya ng bata sa ref. It's a no! Hindi na kinaya ni Romy ang kanyang takot. Nang hina na siya at tuluyan ng nawalan ng malay, bumagsak siya sa dibdib ni Toby. Ilang minutong hinintay ni Toby na magising si Romy. Nang magkamalay na siya, ay nagsisigaw uli dahilan para takpan ni Toby ang bibig niya gamit ang palad. Romy, ano ba? Huwag ka maingay. Ako nga ito. Tingnan mo itsura ko. Ako talaga to, Roms. Ikaw na yan? Okay. Yung nakita kong halimaw, hindi ikaw yun, di ba? Ako nga yun. Oh no! Himatayin uli ako! Subukan mo. Sasampalin na kita. Hindi tayo matatapos kung puro ka himatay eh. Nagmadali ako umuwi kasi may kailangan kang malaman. Tatapusin mo na ba ang lahat sa atin? Pakikipag-break ka na? Umuwi ka lang sa inyo tapos ngayon iiwan mo na ako sa ganito kong kalagayan. How dare you! Gaga! Makinig ka nga muna sa akin. Hindi ko alam kung paano kita kukumbinsin na ako ito at itong tunay kong pagkatao. Hindi ko rin alam kung matatanggap mo ako pero ako talaga to. Itinago ko kasi alam kong hindi mo ako matatanggap eh. Lahi kami ng mga aswang, Roms. Itatago ko na sana sa iyo ng habang buhay pero hindi pwede kasi nasa panganib ang ate mo. Ano? Anong kinalaman ni ate sa pagiging aswang ng angkan mo? Di ba umuwi ako kasi namatay ang pinsan ko. Nung umuwi ako, nalaman ko rin na nawawala ang asawa niyang buntis. Hindi ko pa siya nakilala kasi nagtanan silang 2-3 taon na yung nakakalipas. At sabi sa amin, nitong mga huling mga linggo bago tuluyang mamatay si Arnel, umuwi sila sa amin. At nang mamatay nga siya, ayun din ang araw ng pagkawala ng asawa niya. At ang sabi nila, tinangay raw nito ang itim na binhi ni Arnel. Kaya raw namatay ang pinsan ko dahil kinuha sa kanya ang binhi ng pagkaaswang niya. Kinuha ng asawa niya. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga to? Ano kinalaman ko sa mag-ina ng pinsan mo hindi ko naman sila kakilala o kaano-ano. Isa pa, Toby, Barbie ako, hindi ako nagtatana ng babae. Kaya huwag mo siyang hanapin sa akin, no?
Wala akong alam kahit putuli mo pang buntot ng pagiging sirena ko. May kinalaman ka. Hala! Nagbibintang na nga! Romy, ang asawa ng pinsan ko ay ang ate Rochelle mo. Ano? Nagsasabi mo? Paano itong nangyari? Teka, mapapatunayan mo ba? Sabi mo nga, hindi mo pa nakikita ang asawa ng pinsan mo eh. Ibinigay nila sa akin ang picture ng pinsan ko na kasama ang asawa niya. Siya ang ate mo, Romy. Di ko pa nakikilala ang ate mo pero nakikita ko naman ang mga pictures niya dito sa bahay eh. Heto, tingnan mo picture na to. Tingin, sige nga. Ay, oh my goodness! Si ate nga ito! Anong gagawin natin? May sakit si ate. Nasa ospital siya ngayon. Ang sakit sa bangs nito. May halimaw na bata sa ref. May sakit ang ate ko. Aswang ang jowa ko. Ako, apakabigat naman ito. Mababaliw na yata ako. Ano na lang kapag nalaman ito lahat ni nanay? Anong gagawin natin, Toby? Ano ba mangyayari kay ate ngayon na nasa kanya na ang binhi ng aswang niya? Yung binhi ng asawa niya na sinasabi mo. Hindi na dapat makatikim ng sariwang karne ang ate mo. Kapag nangyari yon, Chuck, magiging aswang na siya. Kailangan natin siyang mailabas sa ospital. Iuwi na natin siya. Kailangang maipasuka sa kanya yung itim na perlas na yon. Teka nga, di ba aswang ka? Bakit nilalabanan mo yung mga aswang na nasa bubungan? Kalaban yun ng lahi namin. Ang target nila ay patayin ang ate mo para hindi na madagdagan ang lahi namin. Pag dumami kasi ang lahi namin, dadami rin ang kalaban nila. Ganun kasi ang mga lahi ng aswang. Ubusan din ng lahi. Ha? Para kayong mga tanga ano? Natigilan sila sa pag-uusap nang biglang tumunog ang cellphone ni Romy. May tumatawag sa kanya. Tatayo sana siya para kunin yon pero hindi pa rin kaya ng katawan niya. Nangihinam pa rin siya kaya si Toby na ang nagpresentang kunin yon. Pagkaabot agad sa kanya ng cellphone ay sinagot niya ito dahil tumatawag ang kanyang ina. Anak, Romy, ang sabi ng doktor nakuna ng ate mo. Hindi nakaligtas ang bata. Mahina rin ang katawan ng ate mo. Nanlaki ang mga mata ni Toby nang mapatingin si Romy. Narinig nito ang sinabi ng ina dahil naka-loudspeaker ang cellphone. Sige po, Nay. Mag-aayos lang ako at pupunta na ako dyan. Ibababa ko na po itong tawag, ha? Buntis ang ate mo. Namatay ang bata. Ulit-ulit? Hindi. Hindi kasi yun basta nakunan. Aswang na ang ate mo. Kinain niya ang sarili niyang anak. Toby, naririnig mo ba sinasabi mo? Ate ko at anak niya ang pinag-uusapan natin dito. Alam ko. Kaya nga dapat paniwalaan mo ko eh. Kasi aswang ako. At alam ko kung ano ang nangyayari. Hoy! Huwag mo ako masigaw-sigawan, ha? Masama na nga nangyayari sa ate ko ngayon eh. At kasalanan nyo ng aswang nyong lahi. Ninakaw niya ang perlas ng pinsan ko. Kung hindi siya nagka-interes doon, hindi niya sasapitin to. So, kasalanan pa ng ate ko. Malamang. Kasalanan to ng lahi nyong aswang, no? Ay, pwede ba? Huwag na nga tayo magsisiyan dito. Kailangan natin gumawa ng paraan. Ay, bakit? May babalik mo ba ang ate ko sa dati? Sa malamang kasi, siya ang kumain ng mga karne namin kaya laging nawawala sa ref. Ay, O paano na? Paano na gagawin natin? Pumunta na muna tayo sa ospital. Matapos ang ilang araw, nailabas na rin nila sa ospital sina Rochelle at Rickson. Gulat na gulat ang ina ni Romy dahil sa lahat ng kanyang natuklasan. Nawalan ito ng ganong kumain. Hindi rin ito pinapansin si Toby dahil hindi man magsalita ay ramdam nilang nagalit ito dahil sa pagiging aswang ng lalaki na humawa pa sa anak na si Rochelle. Ilang araw pa ang lumipas. Ang inakala nilang katahimikan sa bahay ay magtutuloy-tuloy na. Pero isang gabi, bandang 11:00, nagising si Romy dahil wala na naman sa higaan si Toby. Mabilis niya itong hinagilap. Kumabog na naman sa kaba ang kanyang dibdib. Nakita niya ang pamangkin na nakatayo sa harap ng refrigerator.
at nagsasalita ng mag-isa. Rickson, bakit nandiyan ka na naman? Sino kinakausap mo dyan? Bakit nakabukas na naman ang ref? Tito, kinakausap po kasi ako ng bata eh. Ay sus ko! Wag anak! Wag mo kausapin ang batang yan! Halika na sa kwarto! Hindi ka dapat nakikinig sa kung ano-ano! Mula ngayon ha, wag mo nang lalapitan ng ref na yan. Bukas na bukas ilalabas ko na ito. Kahit wala na tayong ref, hindi na tayo magre-ref anak. Tayo na sa kwarto. Pero kawawa po siya tito. Umiyak po siya. Inaanap po niya yung mama niya. Ha? Hindi ko rin alam, no? Ay naku, hayaan mo na. Huwag nang isipin yan. Isinarado ko na yung ref kaya huwag mo na itong bubuksan ha. Makinig ka sa akin. Ang ref na ito may factory defect. Kailangan na natin itong itapon. Dahil dun sa bata po? Ay naku, wala nga bata sa ref baby, okay? Ayaw po niya tito, nagagalit po siya. Huwag mo raw itapon yung ref. Doon daw siya nakatiri. Eh bakit ba sa dami ng titirahan niya sa ref pa? Kasi daw po madilim. Gusto niya sa madilim. Nasisilaw daw po siya sa liwanag eh. Nasisilaw? Sa liwanag? Ganun ba? O sige, matulog na tayo. Balik na tayo sa kwarto. Nakakailang hakbang pa lang sila pagtalikod nang biglang bumukas ang refrigerator. Sa takot ni Romy, binuhatan niya ang pamangkin at dali-dali silang pumasok sa kwarto. Nagising naman si Toby dahil sa pagsisigaw nilang dalawa. Oh, bakit? Anong nangyari? Yung bata po sa ref, nagalit kay tito. Ha? Nagpakita na uli yung bata sa ref? Opo. Teka, sino yun? Bakit may umiiyak sa kusina? Ha? Parang si ate yun Toby, ang ate ko nga. Dali-dali silang lumabas ng kwarto para pumunta sa kusina. Nakita nila si Rochelle na nakaluhod sa harap ng refrigerator. Umiiyak ito at nagmamakaawa. May kung sino siyang kinakausap na nasa loob ng ref. Ate, lumayo ka dyan. Delikado ang ref na yan. Ilayo mo si ate. Lalapitan sana ni Toby si Rochelle nang bigla itong lumingon. Napatras si Toby nang bigla niyang makita na iba na ang itsura ng mukha ni Rochelle. Nanlilisik na ang mga mata nito at namumula. May mahaba na rin itong pangil. Umaangil na rin ito kagaya ng aswang at iba na ang boses nito. Lumayo ka! Huwag kayong makialam dito! Kinakausap ko ang anak ko! Babayaan niyo ako! Anak? Yung bata sa ref? Anak mo yun ate? Hindi mo siya anak no? Halimaw yon, maligno, multo. Ewan, basta hindi mo siya anak. Wala na ang anak mo. Nasa heaven na siya ate. Huwag mo siyang ituring na anak. Lumayo ka dyan. Wala kang alam. Kaya tumahimik ka, Romy. Hindi mo alam ang mga pinagdaraanan ko. Hindi ko naman sinasadya. Hindi sinabi sa akin ni Arnel na aswang siya. Lagi kami nag-aaway kasi lagi siyang umaalis kapag tulog na ako. Akala ko may babae siyang kinakatagpo. Pero isang beses sinundan ko siya. Doon ko nalaman na aswang siya dahil kitang-kita ko ang pagpapalit niya ng anyo. Pero hindi ako natakot kasi mahal ko siya. Kasi alam kong hindi niya ako sasaktan. Nagtiwala ako sa kanya. Pero mula nung nalaman ko at ipinagtapat na niya sa akin ang lahat, nagsimula ko makyuryo sa pagiging aswang niya. Nakikita kong may kumikinang sa tiyan niya. Akala ko may anting-anting siya. Dahil sa sulsol ng kapitbahay namin, sabi niya makukuha ko raw yung kay Arnel at mawawala na raw ang pagiging aswang niya. Binigyan niya ako ng orasyon para makuha ang perlas na itim. Kusa yung pumasok sa bibig ko at tuluyan kong nalunok. Hindi ko alam na mamamatay si Arnel kapag ginawa ko yon. Hindi ko rin alam na kaya ginawa yun ng kapitbahay namin ay dahil sa inggit. Gusto niyang mamatay ang asawa ko. Tapos, naging aswang ako. Unti-unti kong kinakain ang anak kong nasa sinapupunan ko.
nasa tiyan ko pa lang ay pinapatay ko na siya. Hindi ko mapigilan. Hindi ko sinasadya. Nung nagsimula na mangyari yon, kinausap ko ang anak ko na magtago para hindi ko siya masaktan. Yung kaluluwa ng anak ko, nagtago sa ref. Kahit saan ako magpunta, nandun siya. Basta may ref siyang matatagpuan. Hindi niya ako iniiwan. Pero nagtatago lang siya. Anak ko, nandito na si Mama. Huwag kang matakot kay Mama, anak. Huwag kang magtago. Lumapit ka sa akin. Pakiusap. Hindi na kita sasaktan. Hindi na kita kakainin. Diyos ko, Rochelle! Anak! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Sana ko nagkulang, anak ko. Nay, wala ka pong kasalanan dito. Walang may kasalanan nito. Biktima tayong lahat ng pagkakataon. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Yung ref, bumubukas po. Ano? Ate, lumayo ka dyan. Hindi na yan ang anak mo. Halimaw na yan. Sasaktan ka niya. Hindi. Anak ko siya. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Gusto ko humingi ng tawad. Anak, lumapit ka kay Mama. Nandito ko. Halika, anak ko. Bago pa tuluyang bumukas ang pinto ng refrigerator, mabilis na hinatak ni Toby si Rochelle. Nang makita yon ng multo ng anak ni Rochelle, naggalit ito. Nanlisik ang mga mata nito at naglabasa ng matutulis na ngipin dahil sa galit. Takbo! Pumasok kayo sa kwarto, bilis! Nagunahan silang pumasok sa silid ni Nanay Rosa dahil yon ang pinakamalapit sa kusina. Kaagad na isinara ni Toby ang pinto at dinaganan pa ng Durabox. Nagpupumilit na lumabas si Rochelle pero pinipigilan siya ni Toby. Pakawalan niyo ako! Palabasin niyo ako dito! Kailangan ako ng anak ko! Hindi siya matatahimik! Galit siya sa akin! Ako ang kailangan niya! Pabayaan niyo na ako! Tama na, ate. Sabi nang hindi na yun ang anak mo eh. Hindi na yun nakikinig. Halimaw na yun. Ano na gagawin natin ngayon? Parang nagwawala siya sa labas. Dinig na dinig nila ang mga kalampagan sa kusina. Naglalaglagan ng mga kasangkapan. Narinig din nilang bumagsak na sa sahig ang refrigerator. Umiiyak na rin si Rickson dahil sa takot. Niyakap na lang ito ni Romy at pinalakas ang loob. Tinakpan din niya ang tenga ng bata para hindi na marinig ang mga ingay. Pero maya-maya, umalingaw-ngaw na ang matitinis na iyak ng bata. Napadako ang paningin ni Romy sa kanyang ina dahil lumapit ito sa altar na nasa silid. Kinuha nito ang benditadong palaspas at holy water. Kung hindi natin lalabanan ng tiyanak na yon, hindi ito matatapos. Magwawala lang siya. Hindi niya tayo patatahimikin. Nay, huwag mong sasaktan ang anak ko! Patay na ang batang yon. Kailangan na niyang manahimik, anak. Bigyan na natin siya ng kapayapaan. Sige, Toby, buksan mo ang pinto. Oy, buksan mo raw ang pinto, Toby. Bakit ka nagtatago sa likuran ko? May hawak na palaspas at holy water ang nanay mo eh. Ayoko nga masaktan. Ay, langya, aswang ka nga pala. Takot ka doon? Umalis ka sa daraanan ko, Rochelle. Hindi po, Nay. Ayoko. Sasaktan mo ang anak ko. Apo mo yun, Nay. Hindi ka ba naaawa? Mas naaawa ko sa kalagayan natin. Ano, dito na lang tayo sa kwarto? Sige na, umalis ka dyan. Kung ayaw mo, ikaw ang uunahin kong wisikan nitong holy water. Baka gusto mo ring mahagupit ng palaspas. Umangil lang si Rochelle sa ina, pero dahil natatakot siya sa banta nito ay tumabi siya at tinayaan ng ina na lumabas ng silid. Pero sinundan ni Rochelle ang ina at pilit pa rin itong kinukumbinsi na huwag sasaktan ng bata. Toby, hawakan mo si Erickson, ha? Teka, saan ka pupunta? Ano gagawin mo?
Baka masaktan si nanay eh. Baka mawala sa katinuan si ate at lapain si nanay. Nako, hindi ako papayag no. Kakalbuhin ko talaga siya. Kaya ikaw, bantayin mo lang ang pamangkin mo. Subukan mong lapain yan. Gigilingin kita at gagawin kitang longganisa. Ang totoo, busog ako eh. Saka ayaw ko ng lasa ng batang to, no? Ay mabuti naman. Pagkalabas ni Romy sa silid, nakita niyang palingalinga ang ina dahil hinahanap ang espiritu ng anak ni Rochelle. Nakambari ng hawak nitong palaspas at holy water. Dali-dali namang kinuha ni Romy ang walis tingting sa banyo. Anong gagawin mo dyan sa walis tingting? Eh di ba nay, sabi mo tiyanak ang anak ni ate? Eh di ba ang tiyanak aswang? Di ba ang aswang takot sa walis tingting? Eh di ipanghahampas ko ito. Matatalo ba siya nay? Baka lalo lang magalit yon. Eh lakasan mo ang loob mo. Magdasal ka. Napablangko ko nay eh. Hindi ko po kabisado ang rosaryo. Ang sabihin mo, hindi ka talaga nagdarasal. Sabay-sabay silang napatingin sa kisame. Nakita nila roon ang anak ni Rochelle na tila nakadikit sa kisame. Mas nakakatakot na ang itsura nito. Kuhang-kuha na nito ang itsura ng tiyanak. Galit na galit itong nakatingin sa kanila. Anak, ako si Mama. Halika na, sumama ka na sa akin. Tama na yan anak, huwag ka na magalit sa akin. Subukan mong manakit. Hindi kita uurungan tiyanak ka. Apo mo kaya yan nay? Tumahimik ka, Romy! Napasigaw sila nang biglang tumalon kay Rochelle ang kanyang anak. Pinagkakakagat siya at pinagkakakalmot. Umatungal sa sakit si Rochelle. Nabuwal na siya at tumama ang katawan sa mga kasangkapan na nagkalat sa sahig. Pero hindi pa rin siya tinatantana ng kanyang anak. Galit na ito sa kanya. Sa galit naman ni Nanay Rosa sa tiyanak, pinaghahampas niya ito ng palaspas. Lalong nagalit ang anak ni Rochelle. Tumingin ito ng matalim kay Nanay Rosa at inilabas pa ang matutulis na pangil. Dahil sa takot na matanda, pinagwiwisikan niya ito ng holy water. Dahil sa galit ng anak ni Rochelle, tumalon ito at dinamba si Nanay Rosa. Napasigaw naman si Romy at mabilis niyang pinagpapapalo ng walis tingting ang tiyanak. Dahil sa multo na lang ito, naglalaho ang halimaw na sanggol. Kaya si Nanay Rosa ang sumalo ng lahat ng paghampas ni Romy sa kanya. Aray ko naman, Romy, tama na! Ako nang nahahampas mo! Nako, nasa na po napunta yung multong tiyanak na yon? Oh, di ba pamangkin mo yon? Nay naman. Nasa likod mo na siya! Nakasampa sa balikat mo, Romy! Ha? Alisin mo siya, Nay! Alisin mo siya! Baka kagatin niya ako! Ayoko magka-peklat, no? Ang mahal-mahal ng gamot pantanggal ng peklat! Wisikan mo ng holy water, Nay! Huwag ka malikot! Paano ko wiwisikan? Para kang nagtsatsa dyan! Ayan! Huminto na ako! Pwede na ba yan? Wisikan mo na para umalis! Bago pa mawisikan ni Nanay Rosa ang tiyanak ay napasigaw uli si Romy dahil bumaon na sa balikat niya ang matutulis nitong ngipin. Umusok naman ang tiyanak at biglang naglaho. May kagat na ako! Tumudugo! Ang lalim naman! Tagos hanggang sa tagiliran ko! Tigil-tigilan mo nga ako! Hindi naman ganun kahaba ang ngipin nun! Hindi ka pa mamamatay niyan, no? Malayo yan sa bituka. Nasa na ba yon? Sabay silang napatingin na makitang nakapatong na sa tiyan ni Rochelle ang tiyanak. Muling iniamba ni Nanay Rosa ang holy water pero sumenya si Rochelle na huwag nang gawin. Umiiyak na niyakap ni Rochelle ang anak. Humagulgul siya habang humihingi ng tawad dito. Tama na anak, huwag ka nang manakit. Nandito na si Mama. Hindi ka na namin sasaktan. Sorry anak, sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Hindi ko yun sinasadya. Mahal na mahal kita anak. Unti-unting nagbago ang itsura ng anak ni Rochelle. Mula sa pagiging halimaw ay naging ordinaryong sanggol na lang ito na umiiyak ng normal. Niyakap niya ang anak habang umiiyak. Inalo niya ang sanggol at kinantahan pa ito ng lalabay at maya-maya ay unti-unti na ring nakatulog.
Nagpakawala naman ng buntong hininga si Romy dahil sa tingin niya ay natapos na rin ang lahat ng kaganapan sa kanilang bahay. Pero maya-maya ay isang lalaking multo ang lumitaw sa sulok ng kusina. Nagbago na rin ang itsura ni Rochelle. Bumalik na rin siya sa pagiging normal na tao. Arnel? Humingi ng tawad si Rochelle sa kanyang asawa nang magpakita ito sa kanila. Ngumiti naman ang lalaki at sinabing hindi na nito kailangang humingi ng tawad dahil hindi naman siya nagalit sa ginawa nito sa kanya. Ikinatuwa pa niya ang nangyari dahil nakalaya na siya sa sumpa ng pagiging aswang. Nagpakita lang daw siya dahil kailangan na niyang sunduin ng kanilang anak. Sinamantala naman ni Romy na tanungin ng lalaki kung paanong maalis ang pagiging aswang ng kanyang kapatid. Umining lang si Arnel at sinabing wala siyang ideya sa bagay na yon dahil ang tanging katapusan lang ng pagiging aswang ay ang kamatayan. Kinuha na ni Arnel ang anak mula kay Rochelle. Pagkatapos ay tumalikod na ito. Nakatingin lang sila hanggang sa tuluyan ng maglaho sa liwanag ang mag-ama. Mahigit 2 oras ang katahimikan na namagitan sa kanilang lahat. Tumilaok na ang manok. Mahimbing na ring natutulog si Rickson. Nagharap-harap sila sa lamesa sa kusina. Binasag na ni Nanay Rosa ang katahimikan na namamagitan sa kanilang apat. Paano na ngayon? Bakit nangyari sa atin ito? Pero ayaw ko nang manisi. Dahil wala na ring magagawa yon. Hindi na natin maibabalik sa dati ang lahat. Nasangkot tayo sa ganitong gulo. Kahit tapos na ang mga nangyari. Pero ang pagiging aswang niyong dalawa, Rochelle, Toby, wala na yang katapusan. Magiging aswang na kayo habang buhay. Sorry po, Nay. Nay, sorry po kung itinago ko ang tungkol sa pagkatao ko. Natatakot akong baka matakot kayo. Pero totoo, mahal ko po talaga ang anak ninyo. Ako, hindi ko na alam. My gosh naman kasi. Gusto kitang itakwil kasi aswang ka. Pero aswang na rin ang ate ko. So, itatakwil ko na rin siya. Kasi aswang na din siya. Ay naku, paano na to? Nakakatakot. Kasi di ba, baka habang tulog kami, mawala kayo sa isipan nyo at lapain nyo kami. Hindi ganun yan, Roms. Hindi naman talaga nawawala sa katinuan ng mga aswang eh. Nananakit lang kami kasi nararamdaman naming mapapahama kami. Pero kaya naming hindi kumain ng tao. Marami namang mga hayop eh. Si ate nga, kinain niya ang sarili niyang anak eh. Nasa sinapupunan pa niya yun, no? Hindi pa kasi niya makontrol yung sarili niya. Huwag kayong mag-alala, tuturuan ko siya. Akong bahala. So, paano? Paano tayo kakain nito? Sama-sama tayong kakain. Kami luto, yung kakainin namin. Habang kayo, ang kakainin nyo sa harapan namin hilaw na karne. Tapos, hindi na kami gagamit ng asin, bawang, kalamansi, ganon. Aalis na lang ako. I'm sorry sa lahat. Ayokong maging pabigat. Ay walang aalis. Tama na yan, Romy. Nandito na yan eh. Sama-sama nating harapin ito. Problema na ito ng pamilya natin. Hindi tayo dapat nagtatakwil. Kung sa iyo ito mangyari, gugustuhin mo ba na itakwil ka namin? Masasaktan ka rin, hindi ba? Maati mo bang nasa labas ang ate mo at nahihirapan sa kakatago sa mga taong hindi malawak ang pag-iisip? Gusto mo bang mamatay siya sa kamay ng mga tao tapos titingin ka lang sa nangyayari? O hahayaan mo siya dito sa bahay kasi mas ligtas siya dito? Basta walang ibang makakaalam nito. Sikreto na ito ng pamilya natin. Kailangan natin tong harapin ng sama-sama. Kung natatakot ka, Romy, o di sige, hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Pero ako, isa kong ina, hindi ako magtatakwil ng anak. Mahal ko kayong lahat. Tandaan nyo yan. Kaya Romy, magtiwala ka sa kanila. Hindi nila tayo sasaktan. Hindi na umimik si Romy.
Pagkatapos ng usapan nila, bumalik na sila sa kanya-kanyang kwarto para magpahinga. Ilang araw ding sinuyo ni Toby si Romy hanggang sa lumambot din ang puso niya sa nobyo. Masinsinan ang naging pag-uusap nila kay Rickson dahil tumawag na ang ama nito na susunduin na ang bata. Rickson, baby, makinig ka kay Tito ha. Naiintindihan mo naman ang lahat, di ba? Matalino kang bata. Pwede ka bang magtago ng secret? Opo, Tito. Ano po bang secret nyo? Alam naman na po ni Papa na boyfriend nyo po si Tito Toby. Ay, hindi yon. Tungkol doon, kahit ipagkalat mo, wala namang problema eh. Ang secret natin ay yung mga nangyari dito sa bahay. Yung mga away na nangyari. Yung bata sa ref na nakita mo. Wala kang ibang pagsasabihan nun ha. Kahit sa papa mo, hindi pwede. Sa atin lang yon, ni na Tita Rochelle, Tito Toby at Nanay Lola. Kasi, alam mo, kapag sinabi mo yung kay papa, matatakot yun. Eh di ba, duwag ang papa mo. Mas matapang ka pa nga dun eh. Kapag nalaman niya yon, hindi ka na niya papupuntahin dito. Di mo na kami makikita. Gusto mo ba yon? Ay hindi po. Hindi naman po ako natatakot kay Tita Rochelle at Tito Toby kahit po aswang sila. Ay, oo na. Pero, secret lang yon ha. Huwag mong isigaw. Hindi pwede malaman ng kahit na sino yon ha. Sige po. Huwag po kayong mag-alala. Secret lang po natin yon. Maya-maya ay dumating na si Ricky para sunduin ang anak. Iniabot nito ang 1 kilong sugpo na hiniling ni Romy. Hoy, nagjo-joke lang ako. Ano ba yan? Sineryoso? Ay, ano ka ba? Malit na bagay lang yan, no? Kumpara sa pag-aalaga nyo sa anak ko. Nagtuloy-tuloy yung trabaho ko eh. At ngayon lang ako pinag-day off. Kaya hindi ako nakauwi nung na-hospital si Rickson. Pasensya na kayo sa abala, ha? Ay, nako. Wala yon. Akin na yung sugpot, iluluto ko na. Mabuti pa kumain ka muna bago kayo umuwing mag-ama. Ay, hindi na unay. Bala ko kasing dali ng anak ko sa rides kagaya ng pangako ko sa kanya. Saka may susundin pa kami. Susunduin? Sino? Yung ngiti mo insan ha? Kakaiba ha? Babae yan. Girlfriend? Ganon na nga. Ipapakilala ko siya sa anak ko. Ay tama. Para sanay na si Rickson na may kasama kang babae. Baka kasi masanay siyang single tapos kapag magkanobya ka doon ka na niya pigilan. Dapat ihanap mo na rin siya ng bagong nanay. Nay, girlfriend ko pa lang naman ho yun. Ay nako, doon din yung papunta no? Sige ho, aalis na kami. Pagkatapos magpaalamanan, inihatid na nila ng tanaw ang mag-ama hanggang sa sumakay na sila ng tricycle. Tama yon. Makapag-focus na si Rickson sa bagong girlfriend ng papa niya. Oh, bakit naman? Madaldal ang batang yun, no? Sigurado ko, sasabihin na kagad niya sa papa niya yung isikreto mo. Ano naman? Ha? Hindi ka natatakot? Bakit naman ako matatakot? Nandiyan ka naman Ipagtatanggol mo naman ako, di ba? Hindi asa ka pa. Ipapasuno kita ng buhay na nakatali sa kawayan. Ha? Lilitsunin? Oo. Tapos palalagyan kita ng marami-raming asin, bawang at kalamansi. Bakit kang ngingiti-ngiti dyan? Hindi mo naman magagawa yan Kapag namamalengke nga tayo, grabing hatak mo sa akin palayo kapag nasa tapat tayo ng bawang Saka, di ka namamalengke ng mga yun, no? Ganon. Sinusubukan mo ako. Halika dito, tatamaan ka sa akin. Nay, si Roms po, inaaway ako. Dinampot ni Romy ang walis tingting at hinabol ang nobyo hanggang sa magtago na lang ito sa kwarto. Wakas! Ako ang inyong lolo Paet.